Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For today's video is magluluto po ako ng kabsa. Ginisa ko lang po yung sibuyas at saka yung bawang hanggang sa mag golden brown. Sinunod ko na rin po yung manok dyan. Saka ko po siya hahalo-haluin. Para po hindi masunog ang ating manok, halo-haluin lang po natin yung ating manok. At saka po saka natin siya babalik na rin. Ito talaga yung pinakamahirap na part ng pagbibideo na mag-isa. Hindi mo kasi mahawakan yung kung ano man yung ating gagawin. Sa wakas po is nabaliktar na natin yung ating manok. Saka ko naman po linagyan ng tomato paste ang ating lulutuin. Sinunod ko na rin po yung kamatis na blender ko, nilagay ko po sa freezer. At saka ko naman po siya hahalo-haluin. Halo-haluin po natin yung ating niluluto para hindi po masunog yung ating niluluto. Pagkatapos naman po, saka ko nilagyan ng mga seasoning. Ito po yung tinatawag na baharat. Pagkatapos po, yung ating durog na paminta. Tsaka ko po linagyan ng turmeric powder. Ano nga ba yung turmeric powder sa Tagalog? Kalimutan ko tuloy. Basta yun, turmeric. Para naman po malasa yung ating niluluto at saka may kulay na konti. Tsaka po, halo-haloin lang po natin siya ulit. Anli halo po yan para hindi po masunog ang ating niluluto. Pagpasensyahan nyo na po yung boses ko, medyo po masama pakiramdam ko ngayon. Sinunod ko na rin po yung asin at saka yung, di ko alam kung anong tawag dyan, yung dahon ng pampalasa at saka yung kahoy. Kayo na lang po yung bahalang pagpangalan kung ano po yung pangalan nun. Kalimutan ko po kasi. So ayun, binaliktad ko po yung manok dito para po malagyan naman ng pampalasa yung kabilang manok. Ayan po, halo-haloin lang po natin ng konti. Linagyan ko na po ng tubig yung ating niluluto. Tsaka pakukuluan po natin to ng 20 minutes. 15 to 20 minutes. Depende po sa inyo. Kung gusto nyo po ng malambot na malambot, 25 minutes po. Tinakpan ko na rin po yung ating kaldero para madali po maluto. Pressure cooker po yung ginamit ko. Hinayaan ko na po siya para po hintayin na lang yung pagkulo niya. Habang hinihintay po natin yung manok, is mag-ready na po tayo ng ating bigas. Hugasan lang po natin yung bigas hanggang 3 beses or more. Inulit-ulit ko lang po yung ating ginawang paghuhugas ng bigas para po mawala po yung amoy ng bigas. Pagkatapos po, hayaan lang po natin yung ating bigas na may tubig para po lumambot. Tapos na po yung 20 minutes na hinintay natin. So, pinatay ko na po yung apoy at saka inalis ko na rin po yung tumutunog sa ating kaldero. Wag nyo pong bubuksan yung kaldero habang tumutunog pa po. Baka po kayo'y masabugan. At saka yan na po yung nilabasan ng ating niluluto. Iahon na po natin yung ating manok sa kahirapan. Chinek ko pa po yung ating manok kung talagang malambot na po talaga siya sa 20 minutes na pagluto natin. Ayan po, malambot na po siya. At tatanggalin na po natin siya sa kaldero. Nilagay ko na lang po siya sa ating lutuan ng manok para po siya mag-crispy. Hinayaan ko na lang po yung ating manok sa loob habang niluluto po natin yung ating bigas. Ayan po yung tubig ng ating manok kanina. Tanggalin lang po natin yung ating nilagay na mga seasoning kanina tulad po ng sibuyas at saka bawang. Malinis na po yung ating tubig ng manok. Ilagay na po natin yung ating bigas. Yung tubig po ng manok ang ating itutubig sa ating bigas.
para siya ay malasa. Sinindihan ko na po yung apoy para po maluto na yung ating bigas. Habang niluluto po natin yung ating bigas, naluluto na rin po yung ating manok kanina. Fast forward po tayo, ayan po, naluto na po yung ating bigas. Pulang-pula po yung ating kabsa. Ilagay na po natin sa plato natin yung ating ninutong kabsa. Ayan po, ang ganda po ng kulay ng ating niluto. Pagkatapos po nito, ilagay po natin yung ating manok na nilagay kanina sa lutuan. Ayan, para ka na rin pong kumain sa Mang Inasal. Thank you for watching!